may dayad nga adlaw man sa aton ng mga tagpamati sa aton na nga paborito nga radio station o radio Bumbo Kalibo. Okay. Sige. Attorney, pwede mo kami matawaan ita mga pagbalik tanaw, no? Especially makaron hay anibersaryo ita raya karang EDS sa People Power Revolution as well as medyo related raya no sa present situation naton. Yes, aton karon nga pungsod Pilipinas which is nagapangatubang kita kag naga-struggle no sa issue ita raya karang corruption. So pwede mo ba kami nga matawaan ita pipila karon ka mga kumbaga reaction regarding kara attorney? Okay, abo ko salamat. So man, may dahil nga agaw kinutanan mo sa Sumanwa. Do, ginhalinan ko, ginatawag nga nga, it's a revolution. Ay sa tiyempo ni President Marcos, or even prior to that, pero aton nga nasyon ay taga-enjoy kinatawag na fairly privilege of expressing ourselves para nga ipautuwas natin dato mga buhat yapon. Alit ako, time nga si Presidente Macapagal, Presidente, manami ero ayos sa dayagan ko atong ekonomiya. Because Macapagal by himself was an economist. He was a holder of Doctor of Economics. Agbedaya daan ang mga programa, tandaan ko ron dahil high school yun ako karon. Okay. Now, the fact remains that di magtiner sa opisina yun, doon ito, mga presidente ka to, ay may limit to term of office. Ngani nag-eleksyon, nga napilihan naging presidente naton si Presidente Marcos. Do panahon nga si Marcos ay nagapreparar para sa presidente ay nag-congressman ito maron, senador. So sa aton pa ay eksperyensya ang utok na maging presidente ng Pilipinas. Una ay so nga programa ni Marcos is running all right. Until such time, I don't know what went wrong because doon ang re-election ko to 1969. Sakin, basta pag-re-election kay Presidente Marcos, basta nag-iba rong tinatawag ang kakinabo sa atong futuro ng Pilipinas. Because from the moment nga na-re-elect him out, abot ang protesta nga daga tuhaw. Bukod nga suno sa mga tao ay bukod ni klaro ng pagdaog na ko anang re-election. Yung mga naroon protest up until such time nga nag-declare him at martial law ko 1972. Ay, basta nagrabihan nga ni Mando Timpo. Pero from the beginning, the inception kong 1972 nga pag-declare na martial law, I think that was September 21, 1972. Mayan ba tayo dayagan ko programa? Because ruana nga katuyo anay to nag-declare ba ko ng martial law in order to build a new society. Sa atong mga programa may dayan pagpadayagan from the beginning because impose of its tawag na disiplina, observar lumataw time. Ay ko, little by little, ay may ginatawag kitang nag-backslide. Nagbalik sa dati. Pero nga, nagkakanabo sa aton nga nasyon. Pero, with that as been challenged mo, magtawag it's snap election. So, magtawag it's snap election. In short, di man gapo nagdaog. Pero nagprotesta ang mga tao because bukod klaro na pagdaog na. Pero nagpaproklamar kita mo ng Presidente ng Pilipinas. Now, the question ay si
aron di mo kumuno mo kabalaso. Cory Aquino, do kalaban na nakato. Ang si the Vice President ay si Laurel. Okay. Now, nanabo ay pero mga Armed Forces of Philippines within really I think umintra ron daw religious group. Opo. Si Cardinal Jaime Elsen. Balita na ako nga, Karn, attorney, medyo naging mabahodong role in radio para sa karang information disseminations about the hubag protestang People Power Revolution gani. Ay, mabaho. Okay. Ay, maroon nakadaga enlightenment sa tao. Dahil aton na mga journalist nag-explain kung rason haman do tao ay wao nila saan ang patakaran ni Presidente Marcos. Ang umintra doon aton Cardinal Saint at that time. Pero Radio Veritas ay makipasirahan ni Marcos sa mga radio station at the time. The Radio Veritas continue tayo mag-broadcast. Okay. Ang nagtawag si Cardinal Saint, mga tao nga man ay suportahan ta ro pag ilis bago nga liderato sa aton nga nasyon. Do aton ang mga pumuyo ay masyado gid nga agrabyado sa nagkakanabo nga makaron. Now in short ay pero pati nga ni mga madre, mga pare ay nag-intrayot marcha di kara sa People's Power Revolution. At that time Cory Aquino was still in Cebu. Mane pag napilitan si Marcos nga magpaiway lang siguro. Magpahimoy dahil paano sugod Ngani si Marcos ay binaoy I think by helicopter dinaga doon ng pamilya. So I think it was in Hawaii at the time. Manay ay ligwar o mga Pilipino nga mag-ilis at literato. Nagsaludo ako sa ato mga kababayan na there was a change of leadership without much bloodshed. Mga yung ginbantog doon ato nga IDSA Revolution. Nag-ilis kita at liderato pero bukod madugo kapag ilis. Gininstalar si Cory Aquino, Corazon Cuanco Aquino, ang maging bagong presidente. Ang gruan ng vice presidente ay si Vice President Salvador Laurel. So, mura ro bago nga liderato sa atong gobyerno. At sa natandaan ko, yung mga tao ay nalipay because that was a restoration of freedom. Ginatawag nga ro, hinahampan na nga itong liderato nga diktadorya ay na Islam. Bago nagbalik sa aton nga kinaandan na ginatawag nga demokrasya. Makarabi attorney no, since same nga nag-experience kita buko man gid ita totally same sa administrasyon ani former late Marcos Sr. But dong raya karang nagakinatabo makaron attorney pwede ba nga mag-cause man ita pipila karon ka mga actions bali non-violent actions magalin sa publiko para nga mapabaylo pa kita presidente or hindi na? Well, isalig natin ron sa anang discretion ng kabubuton ko ato mga kababayan o kasimanwa. Pero akong hatanawan ay korupsyon ay wagin lang buhay nagdugangan ni. Hanungod sabi sa ginatawag na nga flood control program. Hamat ginkwartahan tara it mga tao kaibahan do pilang bato nato mga public official. Of course ba nato nambayan ro tanan-tanan nag-intra pero haman it maron doon na po siguro ro atong paghangop kung manggad paghangop kung puder at iba pa
ay marunong nagtuga ko atong mga public officials nga mahaman nag-interest ang dari karon. Pero katuyuan may dayad eh. Flood control program. Manami ang katuyuan dahil halimbawa sa Metro Manila ay pirming ginabaha. Sa Kiriang Ruugan na ginabaha. Ay kung kinahanglan nato na ibutangan ang programa, flood control program. Ay imbes nga makadaga it kahilwayan sa ato mga pumuyo. Pinagbugat lang ani. Ay dahil ginganansiyahan. I don't know, I am not pointing to somebody. Pero suno sa atong ginapamatian ng balita sa atong mga radyo, sa telebisyon. Ay may mga tao, mga public officials, na-participate mismo. Aganda nga kita ko tabero, pamantaw tanay mo sa lamisa ay puno tata, kwarta nga tiglibuhon ta na. Hamat maron. Nakakalisod ato mga tao. Huwag pangita, ginagutom. Ay, haman ito ato mga pilang bato. Mga tao nga may influensya at may kapit kung ginatawag natin sa liderato. Sanda ka enjoy. Para kung mag-asawa nga nga diskaya. At kung na akong tanawon sa aton nga mga pabantala ko ato mga istasyon, radyo, telebisyon. Bilyones sa randang ginapita. Agaman kaya banan ako mga proyekto, ay inakanaganto. Aman, mondo sa abdo naton. Ay, well, siguro common sense will tell us. The bottom line ay kwarta ang puder. Ang mga neron ay may sambilog kita na kongresista na magkaroon na kinainutoy ay wariya sa Pilipinas ay nag-resign yung tayo. Party list congressman naman. I don't know how we will be able to proceed with this. Pero do aton ng gobyerno ay nag-undar kinatawag na komisyon. So, pagsasambilog lang rabilin. Do chairman lang rabilin. Siguro, tanawon natin kung ano man nabuhay dahil do aton Senado ay nagpadagang ang mga findings. Do komisyon nagpadagang findings. Bago sa Ombudsman, bago sa aton Department of Justice. Kung sa aton pa ay bottom line ay napahaom mga asunto o kaso kontra sa mga tao. Sige. So makaroon attorney no, ano rong mga importanteng butang dumdumo naton or things to remember since makaroon dong anniversaryo nga ra itaraya karang EDSA power revolution which is rong tikang itatawo naging dagan para sa karang demokrasya justisya. Magkaina ron salamat. Sa umpisada, ginambag kong kasaludo ako sa ato ng mga kasimanwang mga Pilipino. Nag-ilis kita at liderato na bukot madugo. Uwait nagnabo nga pangatyan at tudo-todo. Ikumparan mo sa ibang mga nasyon na nag-ilis at liderato. Manigit bantong kita sa bukos sa kalibutan, kung ginatawag ng People's Power Revolution, kung pag-ilis nato ng liderato. So, lumasunod nato na pananaw epekto ay hararo, freedom, mga tao ay nabalik. No. So, ato na nga tanaw nga dapat may limitasyon. Kung kita ay protesta kita by way of words of mouth, ay hindi yung kita magpanaman. Hindi kita magtao katon. Hindi yung natin pagpasobrahan. Pangatlo, ay may mga programa na itong gobyerno nga. Ito pananaw saan ng kapakanan ko itong mga kubos. Para mga purpose nga. Pagpanaba manabi mana ko presyo ko bugas. Na nagpromesa ng presidente ka ito nga
20 pesos per bakato. Of course, tanan waman ka-enjoy. Pero there are sectors of society, particularly less fortunate in life, sa mga lugar na ginaabutan ng programa, nag-enjoy. May una ang mga livelihood. Ako nga nga mga igbata sa Libakaw ay nag-enjoy mga livelihood. Kung sa aton ba ay, little by little ay, roan ang effect of IDSA revolution ay, gina-harvest yun, kung sa aton ba ginaani yun, mga Pilipino. But not all, ay dahil di man naton masinghandron nga, tanan-tanan gid kita maka-enjoy. Pero may mga ikasarang, ay, pabayin ninyo sa kubos. Pero privilege yung ginatao. Halimbawa, kamon ng mga senior citizens. May mga privilege yung tao, kamon. Ay, kami matanang nga medyo may ginapamugnan, may ginakita. Ay, tao tayo sa paiway naton sa atong mga less fortunate na mga kasimanwa. So pananaw ko makaroon ay dapat do improve naton do ginatawag nga self-reliance